Ang banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas, Luke chapter 8 verses 4 to 15. Nang magkatipon ng napakaraming tao mula sa iba't ibang bayan, nagsalita si Jesus sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nalaglag sa daan. Natapakan ito ng mga tao at kinain ng mga ibon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Nagsibol ito ngunit natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. May mga binhi namang nalaglag sa dawagan. Nang lumago ang mga dawag, nasikil nito ang mga binhi kaya't hindi namunga. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Nagsibol ito at nagbunga ng tiksisandaan at malakas niyang idinuktong, ang may pandinig ay makinig. Tinanong siya ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot siya, ipinagkalob na sa inyo na malaman ang mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba, sa pamamagitan ng mga talinghaga upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y hindi makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhi sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig, ngunit dumating ang diablo at inaalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila maniwala at maligtas. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakikinig at masayang tumatanggap ng salita, ngunit ito'y panandalian lamang sapagkat wala silang ugat. Kaya't pagdating ng pagsubok, sila'y tumatalikod. Ang mga nalaglag sa dawagan ay ang mga nakikinig, ngunit dahil sa mga alalahanin, kayamanan at kalayawan sa buhay, nasisikil ang salita at hindi ito nagbubunga. Ngunit ang mga nasa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita, itinatago ito sa pusong tapat at malinis, at namumunga sila dahil sa kanilang pagtitiyaga. Ang talinghaga ng magsasaka at mga binhi ay larawan ng ating pagtanggap sa salita ng Diyos. Sa daan, ito ang mga pusong sarado, hindi nagpapapasok ng salita. Madali itong nakawin ng diablo. Sa batuhan, ito ang mga pusong madaling mainit pero madaling manlupaypay kapag may problema. Sa dawagan, ito ang pusong abala at alipin ng kayamanan, bisyo at pangamba, kaya hindi lumalago ang pananampalataya. Sa matabang lupa, ito ang pusong bukas, handang tumanggap at matiyagang isabuhay ang salita ng Diyos hanggang ito ay mamunga. Ang tanong sa atin, anong uri ng lupa ang ating puso? Kung matigas, hilingin nating palambutin ito ng Panginoon. Kung mabato, humingi tayo ng ugat ng pananampalataya. Kung madawag, iwaksi natin ang mga bagay na humahadlang sa Diyos. Kung matabang lupa, ipagpatuloy natin ang pagtitiyaga hanggang makapagbunga tayo ng mabubuting gawa at tunay na kabanalan. Ang bunga ng salita ng Diyos ay nakikita sa ating buhay na nagmamahal, naglilingkod at nagtitiwala sa Panginoon sa lahat ng panahon. Reflective situation. Isang guro sa pampublikong paaralan ang araw-araw na nakararanas ng hirap sa trabaho. Madalas siyang ma-stress sa dami ng gawain, maliit na suweldo at mga problemang dala ng kanyang mga estudyante. Kung ang kanyang puso ay gaya ng daan, baka makinig siya sa salita ng Diyos tuwing linggo, pero hindi niya ito pinapapasok sa puso. Madali itong nawawala kapag sumapit ang problema. Kung gaya ng batuhan, baka sandaling maramdaman niyang malakas ang loob niya sa Diyos, pero kapag dumating ang tukso at hirap, nawawala agad ang pananampalataya. Kung gaya ng dawagan, baka mas madalas niyang pagtuunan ng dagdag na kita, material na bagay, o pagkilala, kaya nasasalita ng Diyos sa kanyang buhay. Ngunit kung gaya ng matabang lupa, kahit mahirap at pagod siya, pinipili niyang panghawakan ang salita ng Diyos. Kaya't kahit sa gitna ng pagsubok, siya ay nagiging huwaran ng pag-asa at pagmamahal sa kanyang mga estudyante. Mga larangan ng buhay na maaring pagnilayan. 1. Pamilya. Paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos sa ating tahanan? May oras ba para sa panalangin at pagninilay o natatabunan ng abala sa trabaho at gadgets? 2.
espiritu, trabaho o pag-aaral? Pinapakita ba sa ating gawain ang katapatan, kabutihan at malasakit na bunga ng salita ng Diyos? Pakikipagkapwa, lumalabas ba ang bunga ng salita sa ating pakikitungo, pasensya, pag-unawa at pagmamahal sa kapwa? 4. Simbahan at pananampalataya. Tayo ba ay nakikinig lang tuwing misa o isinasabuhay natin ito sa araw-araw? Ang talinghaga ng magsasaka at mga binhi ay paalala na araw-araw ay may pagkakataon tayong maging matabang lupa para sa salita ng Diyos. Hindi sapat na makinig lamang, ang tunay na pagsunod ay nakikita sa bunga ng ating buhay, ang ating pagkilos, pakikitungo at pananampalataya kahit sa gitna ng pagsubok. Ang hamon sa atin, alin ang nangingibabaw sa puso natin, ang tinig ng mundo o ang tinig ng Diyos? Kung pipiliin nating pagyamanin ang salita sa ating kalooban, makakayanan nating magbunga ng pag-ibig, pag-asa at liwanag na makikinabang hindi lamang tayo, kundi ang lahat ng tao sa ating paligid. Sa huli, ang pagiging matabang lupa ay hindi isang biglaan kundi araw-araw na pagpili, ang pagpiling manatiling tapat sa Diyos. Panalangin, Panginoong Diyos, maraming salamat po sa binhi ng iyong salita na patuloy mong inihasik sa aming mga puso. Patawarin mo kami kung minsan ay matigas, mabato o madawag ang aming kalooban kaya hindi ito nagbubunga. Gawin mo po kaming matabang lupa na laging handang tumanggap, umunawa at magtiyaga sa pagsasabuhay ng iyong kalooban. Naway makita sa aming pamilya, trabaho at pakikipagkapwa ang bunga ng pananampalataya, pagmamahal, kapayapaan at pagtitiwala sa iyo. Ito hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.